Ayan, isang magandang hapon po muli sa mga kapatiran natin na bagong pasok dito sa ating online Sunday service. Praise God. So, pwede ba nating kunin yung ating mga Bible? Kung nag-jot down kayo ng notes ay mas maganda. Ayan. So, as you can see po sa title or sa caption ng ating live video, ang title po ng ating pag-aaralan sa hapong ito ay pinamagatang Jesus said, I am the light of the world. Yan po ay makikita natin sa Book of John, chapter 8, verse 12. Ayan. Actually, mga kapatid, tayo po ay nasa isang series, buwan-buwan. And I am excited and I am very happy na i-share sa inyo itong 7 I am statements ng Panginoong Jesus na makikita natin sa Book of John. So kung hindi nyo pa po napapakinggan or napapanood, yung unang Bible study natin about dito sa I am statements, nakalagay po yung link dyan po sa caption or description ng live video na ito. So mas maganda mga kapatid na panoorin nyo muna yon, tapos bumalik na lang kayo dito. Ayan, praise God. Praise God. So I am the light of the world. No, ito po ang isa sa I am, 7 I am statements ng ating Panginoong Hesus. So bago tayo mag-dig in sa topic natin, sa pinaka-topic talaga natin ngayong hapon, i-define muna natin yung liwanag. And we know yung liwanag, ilaw, light, ayan, something na nagbibigay ng linaw or ng liwanag, sa ating kapaligiran, sa ating buhay. Alam natin na kailangan natin ng liwanag. And mamaya matutunghayan natin kung bakit. Bakit kailangan natin ng liwanag. And kagaya po ng tinapay na siyang dinefine or tinignan natin sa Bible, ang liwanag din po ay makikita natin sa iba't ibang bahagi o sa ilang mga sections po ng banal na kasulatan. So, magbabanggit po ako ng ilan sa inyo. So, buksan natin yung ating mga Bible sa aklat po ng mga awit, chapter 76, verse 4, or Psalm 76, verse 4. Sabi dito, O Diyos, dakila ka, ikaw ay maringal, higit pa sa matatag na kabundukan. Simply means, tinutukoy niya na ang Panginoon, sabi dito, God is radiant with light. Praise God. And then, buksan naman po natin yung ating mga Bible sa aklat po ng Kawikaan, chapter 4, verse 18. Ayan. Or Proverbs 4, verse 18. Sabi dito, ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Na nagsasabi na ang righteousness or ang katwiran or ang daan ng matuwid ay inahalin tulad sa morning sun or araw. Ayan. And then, sa aklat po ng mga taga-Filipos, chapter 2, verse 15, sabi naman po dito, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalambutan. Which means, it likens God's children who are blameless and pure to shining stars in the sky. Ayan. So, tunghayan natin, yung sinabi ng ating Panginoon sa John 8, verse 12, I am the light of the world. So, let me read it po, yung buo, mga kapatid. So, sabi po sa ESV version, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. And then sa Tagalog po, sabi dito, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Meaning, ang mga Pharisees po ang kausap ni Jesus. Sa yung I am the bread of life ay natalakay na po natin siya last month. Ayan. And ito po yung pangalawa, nasa pangalawang statement na po tayo. And konting background lang din mga kapatid, para ma-refresh tayo, kung nakapakinig or napanood nyo to last time. Alam natin na ginamit ni Jesus ang phrase na I am sa lahat po ng 7 statements niya patungkol sa kanyang sarili. And we know na yung phrase na I am or yung ako nga sa Tagalog
ay ang covenant name ng ating Panginoon na siyang inihayag niya kay Moses sa pamamagitan po ng nagliliyab na puno. So makikita po natin yan sa Exodus 3 verse 14. I am means aseity or self-sufficient existence. No? Isang attribute po na tanging ang Diyos lamang ang mayroon. So hindi natin siya po pwedeng i-attribute sa tao, sa hayop, sa sitwasyon, or sa mga bagay. Ang I am or ang aseity ay tanging ang Diyos lamang, no, ang po pwedeng mag-possess nito. So ikinabit po niya ang mga I am statements na ito sa mga metaphors or talinhaga na nagpapakita ng kanyang saving relationship sa sanlibutan. And yan po yung isa sa mga natunghayan natin doon sa John 6:35. No, nung siya ay nagpakain no, sa mga tao, no, sa mga Israelites, 'di ba? Ipinakita niya na kapag kinain natin ang tinapay, which is siya, no, na nagsisimbolize sa kanyang katawan. Hindi ba ano ang kanyang pangako? Siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang lahat po ng 7 I am statements na ito ng ating Panginoong Hesus ay palaging tumutukoy sa saving relationship niya sa mundo or sa sanlibutan. Ito po or itong I am the light of the world na statement ng ating Panginoong Hesus ay tumutukoy sa kanyang unique identity and purpose as a divine. Sa kapahayagan niyang ito, inaangkin niyang siya lamang ang nag-iisang pinanggagalingan ng liwanag. Wala nang iba. Pisikal na liwanag man ito o espiritual na liwanag. So mamaya tunghayan natin yan mga kapatid. So yung pagsabi niya or paghayag niya ng I am the light of the world, ito ay nagbibigay ng patunay or ng proof na siya ay talagang divine. No? Ayan. So, ang salitang light or liwanag ay galing po sa Greek word na phos. Ayan, no? Kaya nga meron tayong photos, no? Photography, no? Phos. No? Ibig sabihin, the light, anything emitting light or brightness, no? Yung liwanag mismo, yung tinutukoy, or anumang bagay na nagbibigay ng liwanag, no? Maaaring ito ay isang kagamitan, basta maliwanag, no? May brightness. Ayan. So may dalawang klase po ng light na natutunghayan tayo sa oras na ito. Una po is physical light and yung pangalawa is spiritual light. So punta muna po tayo sa physical light. So ang tinutukoy po dito na physical na liwanag ay yung sunlight o yung ilaw, yung liwanag na nanggagaling po sa araw. So basahin po natin yung Genesis 1 verse 3. Familiar to sa atin mga kapatid kasi ito yung creation. Amen po ba? So Genesis 1 verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Let there be light and there was light. So kanina nabanggit natin no, na itong I am the light of the world na statement ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay ng kanyang pagiging divine, no, ng pagiging Diyos, no? Dahil nga ang Diyos ang siyang lumikha ng liwanag, no, dito sa sanlibutan, no, dito sa mundong ito. So tandaan natin na ang physical na liwanag or physical light is necessary or mahalaga sa physical na buhay. No, tandaan natin, kung natatandaan man natin, no, nung tayo po ay ipinanganak sa mundong ito, nagagawa na nating makaaninag, no, ng physical na liwanag. Hindi lang natin masyadong makita, no, yung form or yung shape, pero nakakaaninag tayo ng liwanag. Diba? Kaya nga yung mga sanggol, diba, kapag ka nakakita sila ng maliwanag, talagang gumagalaw yung mata nila kahit hindi pa talaga nila yun napoperceive talaga yung ganap nilang napoperceive talaga. And alam natin na ang liwanag na ito ay nagiging paraan din ng Panginoon upang mag-marvel or mag-wonder tayo sa kanyang creation na nagagawa nating i-appreciate yung mga bagay na kanyang nilikha. No, halimbawa kagaya sa mga mountain hikers, 'di ba? Kung ikaw ay mahilig na umakyat ng bundok, talagang naa-amaze ka, no, sa wonders dun sa creation ng Panginoon sa mga bundok, 'di ba? Sa mga bulkan, sa mga hill, no? Kung ikaw naman ay mahilig magpunta sa beach or sa dagat, talagang gandang-ganda ka, no, sa yamang tubig na 'yon. Amen ba? So tandaan din po natin na kapag nawala ang light o yung physical light na to, yung liwanag na nanggagaling sa araw, ay maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa ating mundo na I believe
no, na siyang kinakaharap natin ngayon, yung mga environmental crisis natin kagaya ng climate change. Kaya ganun kahalaga ang liwanag, mga kapatid. Ang mga halaman or mga plants, no, alam natin na kailangan nila ng liwanag. Plants will never move away from the light. No, hindi sila tatalikod o hindi sila aalis kung nasaan ang liwanag. They are said to be positively phototrophic. No, they are light lovers. No, ganon. No, drawn to the light. And alam natin na ang sunlight o ang liwanag na nanggagaling sa araw ay mahalaga para sa photosynthesis ng mga halaman na siyang kailangan nating mga tao para sa oxygen, 'di ba? Kung walang araw, hindi mangyayari yung process ng photosynthesis sa mga halaman at puno. Likewise, sa ating mga tao, ganon din kalaki ang ating pangailangan sa sunlight or liwanag na galing sa araw. Dahil alam natin na yung sunlight, especially yung early morning, it is a good source of vitamin D na importante sa ating katawan. Amen ba? Kaya nga yung mga bagong panganak, di ba, nilalabas sila ng kanilang magulang early in the morning para ma-absorb or makakuha ng sikat ng araw na siyang naglalaman ng vitamin D, no, na kailangan, no, para sa ating mga buto, kung hindi ako nagkakamali. And syempre, bilang mga adults, no, yung mga nagtatrabaho, nag-aaral, no, yung mga gumagawa ng gawaing bahay, kailangan natin ng liwanag para effectively or efficiently nating magawa ang ating trabaho. Upang sa ganun, mahanap natin yung mga bagay na nawawala or hindi natin makita. So, na-try na ba natin na magtrabaho nang walang ilaw talaga at all? Di ba ang hirap mga pa sa dilim? Amen ba? Kaya talagang bilang tao, kailangan natin ng physical light, no? Kaya mahalaga ang physical light sa physical na buhay. That's one, mga kapatid. Next po is yung spiritual light, no? Yung spiritual na liwanag. Kung gaano importante sa tao ang physical na liwanag, lalong mas importante, mga kapatid, na makamtan natin or mapasa atin, matanggap natin ang spiritual light. So sabi po sa 1 John 1 verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. God is light and in Him there is no darkness at all. Diba? Kaya nga diba merong song na, You turn my darkness into light. Ayan, hindi lang ako familiar sa title. Ayan, kung alam nyo po yung title, i-comment nyo po dyan sa comment section. Ayan. So, dito sa 1 John 1 verse 5, no, hindi lang sinasabi dito na ang Diyos ay isa lang na ilaw or isa sa mga ilaw. Kung hindi sinasabi dito na ang Diyos mismo ang ilaw. Na kung paano siya lamang ang nag-iisang pinanggagalingan ng ilaw, physical man yan or spiritual. Sinasabi dito na ang Diyos talaga lamang, siya lang mismo ang ilaw, the light. Light is part of His essence as completely, unreservedly, absolutely holy, with no admixture of sin, no taint of iniquity, and no hint of injustice. No? Kapag sinabi na ang Diyos ay liwanag o ang Diyos ay ilaw, nangangahulugan ito na wala kang kasalanan o kadiliman talaga na makikita sa Kanya. He is holy, He is pure and blameless. Amen. Kaya naman mga kapatid, ang naging pahayag ni Jesus bilang liwanag ng sanlibutan ay nagbibigay po ng parangal sa presensya ng Panginoon at paglalang ng sanlibutan ng Diyos Ama, no? Pati na ang pananahan ng banal na espiritong nagiging gabay natin upang makilala ang Diyos at sumunod kay Jesus. Kaya nga 'di ba, kailangan natin ng ilaw bilang gabay sa ating dinaraanan. Likewise, ganun din po ang banal na espiritu na siyang ipinagkaloob niya sa atin. Siya ang ating nagiging guide. Amen ba? At ang Panginoong Jesus ang kumakatawan ng lahat na ito. So kung paanong mahalaga po ang pisikal na liwanag para sa pisikal na pamumuhay, mahalaga din po ang espiritual na liwanag sa ating pamumuhay espiritual. At ito ang sumusukat sa katatayuan natin kay Kristo o katayuan natin kay Kristo. Tandaan, kagaya ng halaman, kagaya nitong sunflower sa likod ko, hindi ba ang mga sunflower, kung nasa ng araw, doon sila nakatingin, no?
Kapag walang araw, yumuyuko sila. Hindi po ba? So, kagaya po ng sunflower, kagaya ng mga halaman na positively phototrophic, no? Tandaan natin na palaging nakatuon ang mga nakakilala sa Diyos sa mga bagay na espiritual, no? Yung mga bagay na maikakabit natin sa liwanag, kagaya ng mga fellowship, no? Yung pakikipag-fellowship natin sa Panginoon, and even yung fellowship natin sa mga kapwa mananampalataya, ang pananalangin, no? Bahagi din ito ng mga espiritual na bagay. Ang salita ng Diyos na dapat nating pinagbubulay-bulay bawat araw, at ang mga katulad nito. Tandaan po natin na ang mga hindi kumilala or hindi pa nakakilala sa Panginoon ay lalaban dito. Ayan. Bakit po? No? Dahil ipinapakita ng liwanag ang kanyang kasamaan. Kaya naman, no, tandaan natin, walang makakaranas ng liwanag na nagmumula kay Hesukristo liban na buksan ni Jesus ang kanyang mga mata. No, nakagaya nung sinasabi sa John 6 verse 37, and kagaya nung pagpapagaling din ni Jesus doon sa lalaking bulag mula ng pagkabata or pagkapanganak. So ang liwanag na kanyang tinutukoy ay patungkol sa liwanag ng kanyang katotohanan, the light of His truth, the light of His word, the light of God's word, and the light of eternal life. Kaya naman silang tayong tumanggap at nakaranas ng tunay na liwanag ay hindi na muling mamumuhay pa sa kadiliman. Kasi 'di ba, kaya nga sinabi ikaw ay naliwanagan or binigyan ka ng liwanag kasi naunawaan mo na realize mo yung mga bagay na hindi mo pala dapat ginagawa, yung mga kasalanan na nagagawa mo laban sa Kanya. So naliliwanagan ka. At yung mga taong naliliwanagan, yung mga taong tumanggap nitong totoong liwanag, yung liwanag ng sanlibutan. Ayan. No, sila po yung tumanggap ng buhay na walang hanggan at yung uri ng pamumuhay na hindi na ulit mamumuhay pa sa kadiliman. Praise God. So actually mga kapatid, itong John 8:12 ay may pangakong kasama. Hindi ba sabi doon, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Ito pong John 8:12 ay merong dalawang pangako. No, dalawang bagay, mahalagang bagay. May dalawang plano na nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. At yan po ang tutunghayan natin sa mga oras na ito. 2 promises. Sabi po sa letter A, Jesus is the light to those who are walking in the darkness. Si Jesus ang liwanag para sa mga taong naglalakad o namumuhay sa kadiliman. No, na nais umalis sa kadiliman. So makikita po natin yan sa verse 12b. Sabi dyan, whoever follows me will not walk in darkness. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad or mamumuhay pa sa kadiliman. Ayan. So may naaalala po ba kayo na verse, no, about dito sa verse 12 ng John 8? Ayan. So buksan natin yung Bible po natin sa Isaiah 9 verse 2. Ayan. Alam natin to mga kapatid. Ayan, basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. So dito, no, makikita natin na talagang ang Panginoong Hesus, hindi lamang siya ang source, no, ng liwanag, kung hindi talaga siya ang liwanag. Talagang o sinabi para lang i-claim na siya ay Diyos. Hindi, no? Pero pinatunayan niya ito sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan niya ito sa ministry niya habang siya ay nasa mundo. Sa mga miracles, no, na kanyang ginagawa. So ang liwanag ni Kristo po ay kagaya ng isang kandila. No, kung ikaw ay medyo old school pa, no, halimbawa pag nagba-brown out, or sabihin nating flashlight or lamp, na sinindihan upang mawala ang kadiliman. Tandaan natin na when there is light, no, ine-expose niya kung ano ang kadiliman. Sabi dito, inihahayag ng liwanag ang mga bagay na inililihim ng kadiliman. Kaya nasabi natin kanina na yung mga walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, ayaw nila, no, sa bagay na ito, ayaw nila sa truth na ito, ayaw nila sa sitwasyon na yun. Kasi ma-expose yung kanilang karumihan, ma-expose yung kanilang mga kasalanan.
And hindi ba mga kapatid, yun naman talaga dapat ang mangyari sa atin. Hindi lang sa kanila, kundi sa ating lahat. Na laging ma-expose sa atin, ma-expose, kumbaga parang makarating sa ating kaunawaan yung ating mga pagkakasala. No, hindi para ipahiya tayo mga kapatid, kung hindi upang tayo ay mag-repent, tayo ay magsisi, tayo ay umamin sa ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon na siyang naghahatid ng pagbabago at paglilinis sa ating buhay. Mahalaga na na-expose ang ating kasalanan para tayo ay mabago. Amen ba? Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus din sa John 8, specifically sa verse 32, 'di ba sabi diyan, basahin po natin Sabi diyan verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kanina sinabi natin ang liwanag ng kanyang katotohanan, the light of His truth. Ang truth na ito ang magbibigay ng linaw sa atin sa mga kakulangan at kasalanan natin at yung katotohanan na dapat nating malaman. Tandaan natin na yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Gayon din, ang liwanag ang siyang mag-aalis ng kadiliman. Ang siyang magdi-dispel, magka-cancel out, magka-cast away ng dilim sa ating buhay. Nawa po na intindihan natin yon mga kapatid. Kaya huwag nating labanan. Merong prayer si David sa Psalm 139, I think, Psalm 139 verse 23 to 24, kung hindi po ako nagkakamali. So allow me to read it po mga kapatid, para lalo nating masuportahan ang sinabi natin kanina. So buksan natin yung mga Bibles natin sa Book of Psalms 139 verses 23 to 24. Sabi nga dyan, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there is any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Ayan. So talagang, kung tayo ay nakakilala na or hindi pa nakakilala, hilingin talaga natin sa Panginoon, Lord, i-expose mo sa akin, i-reveal mo sa akin ano yung mga bagay sa puso ko na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo. And I will assure you mga kapatid na talagang i-reveal yun sa iyo ng Panginoon, hindi para pabagsakin ka, kung hindi para bigyan ka ng pag-asa, na para bigyan ka ng assurance, na may pag-asa pa na mabago at masaayos ang buhay mo. Amen. So tandaan natin na ang liwanag ay ipinapakita, ipinapakita nito kung ano talaga sila. Ayan. So kailangang dalhin ito or kailangang mailapit ito sa ating mga puso na balot ng kadiliman dahil sa kasalanan na siyang nagiging dahilan ng hindi pagsunod sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, maliban na tayo ay magpasya, maliban na desisyonan natin at pagsumikapan nating sumunod sa Kanya, ay hindi natin magagawang makamtan ang Kanyang liwanag. Kaya nga 'di ba sinabi doon sa verse 12a, sabi diyan, whoever follows me, sino man. So ibig sabihin mga kapatid, this is an invitation. Kagaya doon sa bread of life, sino mang mananampalataya sa akin, sino mang susunod sa akin, sino mang magpapasakop sa akin. This is an invitation sa ating lahat mga kapatid, na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi na tayo lalakad pa sa kadiliman. Praise God. Ayan. Sabi dito, ngunit, hindi natin makakamtan ang kanyang liwanag kung hindi natin magagawang mapagpasyahan ito, ang kanyang mapagpalayang katotohanan, the truth that will set us free, at ang buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John 1 verse 6 to 7, kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Amen. So, sabihin, bukod sa pagre-reveal sa atin ng tunay na katatayuan natin bilang makasalanan, ano po ang isang nagagawang dulot ng liwanag sa atin? Yung paglilinis. Hindi po ba? Kaya bilang mga tagasunod ng tunay na liwanag, hindi na tayo muling mamumuhay pa sa kasalanan,
tatalikuran na ng tuluyan ang makasalanang pamumuhay at sa halip, ipagsisisi natin ang ating kasalanan upang manatili tayong malapit sa liwanag. Amen ba? Kaya kung talagang tayo ay tunay na tagasunod niya ng light of the world, talagang didesisyonan natin mga kapatid, pagpapasyahan natin at pagsusumikapan nating sumunod sa Kanya upang sa ganon talagang ating talikuran na, ating iwan na ang makasalanang pamumuhay. Amen mga kapatid. Tandaan niyo po, to walk is to make progress. No? Ang mamuhay, ang maglakad ay gumawa ng hakbang. Therefore, Christians are meant to grow in holiness and to mature in faith as they follow Jesus. And yan po ang ultimate goal ng disciple ng Panginoon or tagasunod ng Panginoon. No? Hindi lamang para umattend ka every Sunday, hindi lamang para umattend ka sa mga online services or mga midweek services ng church, but more likely to become Christ, to be more like Jesus. Bilang siya yung greatest example natin sa pamumuhay at sa pagmamahal sa ibang tao. Ang ating goal is to become like Him. Amen ba? So Christians, sabi dito, Christians are meant to grow in holiness. No, kailangan talaga tayo ay lumalago sa kabanalan at magmature, no? Lumago sa pananampalataya, lumalim at lumawak ang ating pananampalataya. Sabi po sa 2 Peter 3 verse 18, 2 Peter 3 verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ayan. So yan yung encouragement, no, ni Peter sa mga Christians. Magpatuloy na lumago, no, sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. So to walk in the light means to know God, to understand the truth, and to live in righteousness. Amen ba mga kapatid? Kaya nais ng Diyos sa mga tunay na tumanggap sa Kanyang liwanag na sila ay mamuhay ayon sa liwanag at at the same time, pagningningin ito sa bawat araw. Amen. So basahin naman po natin yung 1 Thessalonians 5 verse 5. Ayan, buksan natin yung mga Bible natin sa 1 Thessalonians 5 verse 5. Sabi po dito, for you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. Amen. We are the children of the light, children of the day. Kaya kung ikaw, pinagpasyahan mo ng sumunod sa Kanya, siya na liwanag ng sanlibutan, mamuhay ka, mamuhay tayo sa liwanag at magningning naman sa ating buhay ang Kanyang kaliwanagan. Which points out sa pangalawang plano or pangako ng John 8 verse 12. Sabi dito, Jesus is the light whom we must reflect in our lives. No, siya ang liwanag na dapat nating salaminin or masalamin sa ating buhay. So makikita po natin yan sa verse 12c. Sabi dyan, but will have the light of life. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Ayan. So kung papaanong nais ng Panginoon na mapasa atin, no, yung spiritual light, yung siya na ating liwanag, nais ng Panginoon na dahil tayo ay tumanggap ng liwanag, ipasa naman natin ito sa iba. No, magliwanag naman tayo para sa iba na nasa kadiliman. No, to have the torch, sabi nga, and to be a torch bearer. Amen. Ayan. So sabi po sa Matthew 5 verse 14 to 16, allow me to read this mga kapatid. Sabi po sa Tagalog, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. A city on a hill cannot be hidden. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit.
Amen. Sa inyo, no, sa atin, na tumanggap sa Kanya bilang ating liwanag, tayo po ay inatasang maging ilaw naman ng sanlibutan. Dahil tayo ay nakakilala na, let us strive, no, na hindi ma-contain or hindi huminto sa atin yung mabuting balita, no, hindi natin sarilinin yung liwanag na ating naranasan, kung hindi ibigay, no, ipasa, ibahagi din natin ito sa iba. Kagaya po ng isang buwan na walang kakayahang magliwanag mag-isa kung hindi sa pamamagitan ng liwanag ng araw, ay gayon din naman ang mga kumilala kay Jesus. Siyempre, para maging ilaw po tayo ng sanlibutan, kailangan ay guided tayo ng totoong ilaw, ng true light. Dapat po na masalamin sa ating buhay ang liwanag ni Kristo upang makita ito ng lahat. So, paano ba sasalamin sa atin yung light upang sa ganon tayo ay maging light of the world o ilaw ng sanlibutan? So, yung ilaw na ito ay tumutukoy sa mga mabubuting gawa, no, good works. Yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin at kapangyarihang nagmumula sa banal na Espiritu. No, again, no, kapag ang banal na Espiritu ang siyang mangunguna at sasama sa atin, magagawa nating maging ilaw ng sanlibutan dahil tutulungan niya tayo, huhubugin niya tayo at babaguhin niya tayo sa paraang kalooban ng Panginoon. At itong good works na ito, mga kapatid, ay magiging posible lamang sa mga tunay na nakakilala. Kaya upang makita ng ibang tao na ang Diyos talaga ay sumasa atin, upang maranasan ng ibang tao na ang Diyos ay nakilala natin, yun bang kahit na wala ka pang sinasabi, pero nakikita na sa buhay mo, no, nababanaag na yung testimony mo about Christ, di ba? Parang yung mga tao mag-iisip sila, no, saan nanggagaling yung strength, no? Saan nanggagaling yung hope mo? Saan nanggagaling yung confidence sa heart mo na despite na ng mga nangyayari sa panahon na ito, panatag ka lang, no? Through our good works, no, maaaninag nito or ire-reflect nito kung sino si Kristo sa ating buhay. And mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga nakakilala. Tandaan natin, ang mabubuting gawa ay sa pamamagitan ng isang buhay na patotoo, isang buhay na binago. May katapatan, nagpaparangal sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at may katotohanan sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi mapagkunwari. Amen? So, dapat din lagi tayo maging handa na ipatotoo itong pag-asa na ating pinangahawakan dahil sa liwanag ng mabuting balita na ating tinanggap. No, na kapag may taong nagtanong sa atin, no, saan tayo kumukuha ng lakas, paano tayo nagkakaroon ng pag-asa sa buhay, bakit lagi tayong nagpapatuloy, ganyan. So dapat we should be ready to give account, no, dun sa hope na ating pinangahawakan dahil dun sa salita, no, dun sa liwanag na ating tinanggap nung tayo ay kumilala kay Kristo. Tandaan natin na hindi natin dapat ito sarilinin, no? Kung pagsumikapan po nating maging hayag ito sa lahat. Kagaya ng isang, sabi nga doon, no, sinasabi sa Matthew 5, kagaya ng isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol na hindi maitatago. Kasi mga kapatid, anong gamit ng isang kandila? Anong gamit ng isang ilaw kung hindi naman ito gagamitin? Or kung hindi naman ito, kung ito naman itatakpan lang? Na madedefeat nun ang purpose, hindi po ba? Gayon din sa atin. Kung hindi tayo nagiging tunay ng liwanag sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho o mga kaeskwela o sa ating komunidad o pamayanan, papaano natin masasabi na na-fulfill natin yung purpose bilang liwanag ng buhay o liwanag ng sanlibutan? Amen po ba? So, iiwan ko po sa inyo yung tanong na yan, mga kapatid. Amen. So, tandaan natin na hindi po tayo dapat magsawalang bahala at panoorin lamang ang iba na patuloy pa rin namumuhay sa kadiliman ng kasalanan. No? Dahil alam natin na silang mga nasa kadiliman ay mahahantong lamang sa pangwalang hanggang pagkawalay sa Panginoon. And gusto ba natin yon, mga kapatid?
na hindi natin nagawa yung bahagi natin sa kanila, na binigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng kakayahan, and kasama natin siya sa tulong ng banal na Espiritu para ihayag ang kanyang salita, pero hindi natin ginawa. Accountable din tayo doon, mga kapatid. Amen. Tandaan natin that the light of the world, Jesus Christ Himself, desires to banish the darkness and bestow His wisdom everywhere through us. Nais niya na hindi lamang isa ang makakilala, hindi lamang dalawa ang makakilala, hindi lamang isang community ang makakilala. Nais niya, 'di ba, sa Matthew 28, nais niya na lahat ng bansa no makakilala, lahat ng bansa ay maranasan yung tunay na ilaw o yung tunay na liwanag. Amen, mga kapatid. Kaya let us be the light, no, representative ng Panginoon. Kung paanong liwanag siya sa buhay natin, maging liwanag naman tayo sa buhay ng ibang tao. Nawa ang ating mga aksyon, ang ating mga sinasabi ay hindi maging stumbling block sa kanila. Kasi paano natin masasabi din na tayo ay liwanag kung natitisod naman sila? Hindi ba kaya nga natin kailangan ng liwanag para magabayan tayo upang hindi tayo madapa? Let us be an inspiration sa ibang tao. Amen ba, mga kapatid? No, sabihin mo nga, i-comment mo nga dyan, be an inspiration. Ayan, praise God. So, yun yung kalooban ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan natin. So, gamitin natin ang liwanag ng mabuting balita sa iba upang magawa nating ihayag ang mga bagay sa kalooban ng tao na mas ninanais nilang itago na lamang. Bagamat may hatid po ito na discomfort sa kanila, itong liwanag na ito sa mga sanay na sa dilim, ngunit ito ang tunay na magpapalaya sa kanila kung ikaw ang ginagamit ng Panginoon sa buhay ng taong iyon. Kapatid, no, ito na yung sabihin na nating sign, no, gawin mo na. Ayan, 'di ba? Amen po ba, mga kapatid? Ayan, sana po ay meron kayong natutunan, no, sa hapong ito. Para po sa ating pagtatapos, tandaan natin na ang pahayag na ito, no, na sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," ay hindi lamang basta mga salita o pangungusap lamang. Ito ang pangakong tinupad niya, pangako ng dakilang plano ng Diyos Ama para sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. No? And makita natin, no, after na ihayag ni Jesus na siya ang light of the world sa John 8, sa John 9, hindi ba nagpagaling siya ng bulag? Yan. Kagaya ng lalaking ipinanganak na bulag, na hindi lamang tumanggap ng paninging pisikal, kundi ng liwanag na nagmumula kay Kristo, nang manampalataya siya. Nawa tayong lahat, ako, kayo, pagsumikapan din nating maliwanagan palagi ang ating mga puso, magsisi, magbalik loob sa Diyos, at higit sa lahat, maging ilaw ng sanlibutan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba, mga kapatid? Sige po, tayong lahat ay muling manalangin bilang pagtatapos at pagpapasalamat sa Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na labis ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo sa isang makabuluhang hapon na ibinagkaloob mo sa amin. Tunay nga na dakila, makapangyarihan at totoo ang salita mo when you said that you are the light of the world. Ikaw ang liwanag, Panginoon, na dumating para sa amin upang kami na siyang namumuhay sa kadiliman ay maalis mula dito, mapalaya mula dito, at maranasan yung buhay na tunay na sa iyo lamang nagmumula. Dalangin ko po na patuloy na gamitin mo, O Diyos, ang mga salitang ito para hubugin kami, paalalahanan kami, at turuan kami na sumunod talaga sa iyo. Lord, na bilang mga anak at lingkod mo, Lord, magawa naming sumunod sa iyo ng may katotohanan. Pagpasyahan talaga namin, pagsumikapan talaga namin, Panginoon, na sumunod sa iyo, magpasakop sa kalooban mo at sa paghahari mo. Lord, salamat sa mga kapatid ko na nakasama ko ngayong hapon. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Alam ko, Panginoon, na hihigitan mo po, Lord, ang mga bagay na
inilalaan or inihahandog nila sa iyo. Lord, yung oras na ibinigay nila ngayong hapon, alam ko po na hihigitan mo ito. And I pray na ikaw po yung patuloy na magpakahayag sa kanila sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon, sa bawat mga problema at pagsubok na kanilang kinahaharap. I pray na ikaw yung humipo sa lahat ng may sakit. Ikaw ang maranasan nila yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang maging kapanatagan, Lord, ng lahat ng nangangamba at nawawalan ng pag-asa. Panginoon, ikaw ang muling magtayo sa mga nababagsak. I pray, Panginoon, na ikaw yung patuloy na magpatunay sa mga taong kinakapos or may kakulangan. Lord, sa oras na ito, patunayan mo, O Diyos, na ikaw yung aming Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Magawa kanilang makilala. And Lord, I pray, Panginoon, na magkaroon sila ng malalim na pagkaunawa, pagkakilala, at higit sa lahat, malalim na kaugnayan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa salita mo. Salamat sa oras na ito. Tunay nga, O Diyos, na pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Ito po, O Diyos, ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen.